Adam's POV. Tulog pa si Jessa na magiting si Adam dahil sa liwanag na tumatagos sa bintana ng kanyang silid. Napangiti siya nang tingnan niya ang dalagang nahihimbing pa habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Maingat at dahan-dahan siyang tumayo upang dito magising bago nagtungo sa closet. Kumuha lang siya ron ng puting t-shirt sa kasinuot kay Jessica. Malamang sasabunin na naman siya nito pagkagising dahil sa nasira na naman itong undies. Well, hindi niya naman sinasadya. Isa pa, napakanipis naman kasi ng tela ng pangloob nito kaya madaling nasisira kahit di niya naman higpitan ng pagkakahawak. Nang maisuot niya kay Jessica ang t-shirt, ginawa niya ito ng hagkan sa noo at saka kinumutan. Saglit niya pa rin tong tinitigan at naalos sa uluhin na ang napakaganda nitong katawan. Binibilang ang mga markang ginawa niya sa makinis itong balat. Hindi man to aware sa pagbabagong nagaganap sa katawan nito, kitang-kita niya naman ang bahagyang paglaki ng hinaharap nito at pag-umbok ng pang-upo nito at bahagyang paglaki ng pisngi. Lahat ng yon kitang-kita at napapansin niya. A steady smile appeared on his lips as he think about Jessica's pregnancy. Sigurado siyang may laman na ang tiyan nito at nagbunga na ang inaakala nitong laro na sinulmanin nito para saktan at gantihan siya. And look who lost the game. Well, para sa kanya, pabor naman ang ginawa ni Jessica. Di lang siguro nito naisip kagad ang kalalabasan ng kapusukan nilang dalawa. Isa pa, una pa lang naisip niya na mangyayaring ganito kay Jessica. And that was his time to enter and make his way to her heart. Just rest, my sweet. Mahal kita palagi. Aniya bago siya nagpasyang tumuloy sa banyo. May lakad siya ngayon pero dahil sa masunsyon sila ni Jessica, pinagpaliban na muna niya ang lalakarin niya. Isa pa po, pwede namang si Alexander na lang umasikaso noon. Being a mafia king wasn't an easy job. Akala ng iba, lalo na ng 7 pinuno, napakadali at lahat ng magagandang benepisyo ay nasa kanya na. Hindi lang nila alam kung gaano kahirap panatilihin ang payapa at magandang pamamalakad ng ekonomiya ng bansa. Daig pa niya ang presidente ng Pilipinas. Napasa ng buong bansa sa kanyang balikat. Oo nga't nakadagdag ang pangalan nila bilang pinakamayamang businessman sa business world pero hindi pa rin siya masaya. Kumikitil siya ng buhay na hindi niya naman gusto. Pero wala siyang magawa dahil yon ang kailangan. Araw-araw dinadala niya ang guilt, takot at awa dahil doon. Pero wala siya ibang pagpipilian kundi panindigan na lang. Pero ngayon hindi na. Kung noon hinangad niya ang magandang posisyon at katayuan bilang isang mafia king, ngayon hindi na. Ayaw niyang ipahamak ang mga taong pinoprotektahan niya. Ayaw niyang mawala ang mga taong pinakamamahal niya. At gusto niya magkaroon ng kompleto at normal na pamumuhay si Jessica, pati na rin na magiging anak niya. He promised that this time it will be different, and he will not break that promise. Jessica's POV. Dahan-dahan kinapa ni Jessica ang katabi niya sa higaan, ngunit wala na. Tayong unan sa magkabila niyang gilid ang nadatnan niya, at wala na si Adam na siyang unan niya nang hinahanap. Bumalik kwa siya ng bangon pero muling napahiga. Aray! OMG! Napangiwi siya at napakapit na mahigpit sa bedsheet nang kumirot ang katawan niya. Masakit ang bewang at balakang niya na mukhang nabugbog at nabalian pa yata siya ng tadyang. Nang dahan-dahan siyang umupo at ilapat ang paa sa sahig, nanginginig pa ang kanyang binti. Pesting Adam, mukhang balak akong lumpuhin. Inis niyang sabi dahil sa pananakit ng katawan. Nakarami na naman ang lalaki sa kanya kagabi. Madaling araw na nagpa siya itong tigilan siya dahil hindi niya na talaga kaya pa. Kaya naman eto, daig pa niyang inararo ng 10 kalabaw dahil sa pananakit ng katawan. Nang makatayo siya at dahan-dahang pupunta sana sa closet ni Adam ay natigilan siya. May suot na kasi siyang t-shirt. Wala siyang panloob pero may t-shirt. Nakita niya rin na nagkalat pa nilang damit sa lapag at ang undies niyang punit na naman. Nang akmang dadamputin niya yon, bigla siyang nahilo. Nakaramdam din siya ng paghilam ng sun kaya naman agad-agad siyang tumakbo papunta sa banyo nang bumukas iyon. Hindi niya na inintindi pa si Adam na kalalabas lang at halos itulak din na dahil sa pagmamadali. Kagad siyang tumalungko sa inodoro at doon dumawal. Hindi siya nakakain kagabi at wala pa ring laman ang tiyan niya ngayong umaga, kaya naman halos laway lang ang lumalabas sa bibig niya. What is happening to me? Inis niyang tanong sa kanyang sarili. Nang sa palagay niya ay kumalma na ang sikmura niya, nangihina siyang sumandal sa dingding ng banyo. Pinunasan niya ang kanyang bibig hanggat pikit matang nakatingala. Magdadalawang buwan na siyang hindi dinadatna ng buwan ng dalaw, pero para sa kanya normal lamang yon. Minsan nga inaabot pa ng 3 buwan kaya lang hindi ganito ang humihilab ang tiyan niya na hindi inaasahan.
Ngayon lang din siya nakadama ng ganto na kapag may naaamoy siya na hindi kayang tanggapin na sikmura niya, naduduwal siya. Are you done? Tsaka pa lang siya nagmulat ng mata nang marinig ang seryoso ngunit malamyos na tinig ni Adam. He was looking at her as if he were looking at her very soul. What? Maang na tanong niya rito. Tinaasan niya rin to ng kilay na mapansin niya. Tumaas ang sulok ng labi nito. Ano bang problema mo? Gigil niya nang sabi na hindi niya na ito matansya. Lumapit to sa kanya at saka walang pakialam. Hinila siya patayo. Sinandal siya nito sa pader at ginawaran ng hagkan sa noo. Inawakan din ito ang kamay niya at may nilagay sa palad niya. I will wait for you outside. He whispered and leave as if nothing happened. Nang tignan niya ang bagay na nasa palad niya, kusang umawang ang labi niya. Pregnancy test ang binigay sa kanya ni Adam. Talagang seryosong bugok sa pinagdidiinan nitong buntis daw siya. Ganun pa man, tila may mainit na bagay na humahaplos sa puso niya. Ano nga kaya kung tamang hinala ni Adam? Paano nga kung buntis talaga siya? Kaya niya ba? Nagpakawala siya ng malalim buntong hininga, tsaka binuksan ang malit na kahon ng pregnancy test. Binasa niya ang instruction sa likod niyan, tsaka muling huminga ng malalim. 2 red lines means positive. Bulong niya at saka umupo sa inodoro. Wala naman siyang pang ibaba kaya't wala na siyang dapat pang tanggalin. Humanda ka talaga sa akin, Adam, pag kinabag ako sa pinaggagawa mo sa akin. Nang makaihi na siya, pikit mata niyang pinatak sa pregnancy test ang nasahod niyang ihi. Kinakabahan siya at pinanginginigan ng kamay, pero kailangan niyang gawin ito. Matapos ng kahibangan ni Adam, bumilang siya sa kanyang isip ng 1 hanggang 10 at saka lamang siya nagmulat. Ngunit gano'n na lamang ang kabog sa puso niya na makita niya dahan-dahang paglinaw ng 2 kulay puting guhit. Jessica? Kusan niyang naitakip sa bibig niya. Ang kanyang palad nang marinig ang boses ni Adam sa labas ng pinto. Matagal ka pa ba? Are you okay there? Sunod-sunod pa nga nitong tanong. Buntis ako? Nagsimulang mag-init ang magkabilang sulok ng kanyang mga mata. OMG! Buntis ako! Ilang saglit lamang bumukas ang pinto ng banyo. Bumungad sa kanya si Adam. Lumapit to sa kanya at dahan-dahan siyang hinila, papalayo. Hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili at napahikbi. Kinabig siya ni Adam upang yakapin sa dibdib nito. Pinakawalan niya ang luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi niya rin alam kung bakit ba siya umiiyak, pero may kakaiba siyang pakiramdam na hindi niya kayang pangalanan at pakibagayan. Hinawakan ni Adam ang magkabila niyang palad at kinuha doon ang pregnancy test na hawak niya. Tiningala na ito upang magulat lang na mapangiti si Adam na makita nito ang resulta ng pregnancy test. Simula ngayon, dito ka natitira. Kung nasan ako, naroon ka rin. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ako kasama. Sunod-sunod itong sabi na daig pa ang mama niya. Pinunasan niyang luha sa kanyang pisngi at saka hinarap si Adam na hanggang ngayon nakangiting parang sira. I don't wanna live here. Ayaw kitang makita. I don't like your smell too. Napakabaho at pangit mo sa paningin ko. Kurang na lang ipadyak niya mga paa niya sa pagpipilit sa gusto niya. Laking kulat niya nang walang ano-ano. Binuksan ni Adam ang shower. Kagad silang nabasang dalawa habang pinagmumura niya si Adam dahil sa inis dito. Pero ang bugok, tawa lang ng tawa. Di pa naman siguro buo ang baby natin sa tiyan mo, right? Pabulong nitong tanong at saka pumesto sa likuran niya. Mahigpit siya nitong hinawakan. Sa balakang, bahagyang pinaghiwalay ang hita gamit ang mga paa nito. Pwede pa siguro, maninigurado lang ako. Muli pa nitong bulong bago dahan-dahan, pinag-isa ang kanilang katawan. And if you don't want to smell my scent or don't want my smell, I'll give you a mask to wear. Mahinang sambit ni Adam na nagpakabog na mabilis sa kanyang puso, pero kinakabahan pa rin siya sa ganong pakiramdam. Natatakot pa rin siyang pangalanan ang nararamdaman niya. She is aware of what she felt. Pero ayaw niya nang sumugal. Adam, Napatakip na rin ang unan sa mukha nito pero ngayon, hita niya na ang ginawa nitong unan. What if hindi naman pala sa itong baby sa tiyan ko? What the? Agap ito sa kanya at biglang napatayo. I'm 100% sure that the baby inside your tummy is mine. Ako ang una nakasungkit sa'yo. I admit I use protection. But one time only. And? Oo na? Ang dami mo nang sinabi. Ang sinasabi ko lang naman, paano kung hindi sa'yo to? Anong gagawin mo? Ani at saka pinagdiskitahan ang buhok ni Adam.
Sinuklay niya yon gamit ang kamay niya. Pasimple niya ring inamoy yon at mabango rin naman. Tumikim si Adam at tinanggal ang unan na nakapatong sa mukha nito. Tiritigan siya nito sa mga mata na nagpasikdo ng puso niya. Kung makatitig kasi ito'y para bang siya lang talaga ang pinakamagandang babae na nakita nito. Kung hindi sa akin ang batang dinadala mo, willing pa rin ako maging ama niya kasi mahal kita, Jessica. Inawakan ni Adam ang kamay niya at tinagkan iyon. Mahal kita kaya mamahalin ko rin ang lahat-lahat sa'yo, pati na kung ano ang meron ka. Sa una hindi siya kaagad nakasagot, pero na makabawi sa pagkabigla ay inirapan niya na ito. Why are you like that? You don't have to do that, you know? And you don't have to do... But I want to because I love you and that's it. Aniya sa mahinang tono. That's my baby and just like you, akin lang kayong dalawa. Akmang sasagot pa siya nang bumungad sa kanila. Si Alexander na may karga-kargang baby. Ang 4 na buwang anak nito at ni Vera. Baby pa lang pero napakagwapo na. Tiyak na maraming paluluhaing babae ang anak ng mga to sa future. Nakuha ng bata ang asul na mata na mag-amang Gafford. Ganon din kaya magiging mata ng anak niya pag lumabas? Bigla tuloy siya nakadama ng excitement. Adam, can you take care of Austin for a while? Naliligo lang si Vera at may kailangan akong ihandang gamit. Ani Alexander habang marang hinihele ang batang, cute na nakatitig sa kanya. Pupunta mag-asawang sin Alexander at Vera sa Florida bukas para mag-honeymoon daw. Siyempre kasamang anak ng mga to, ngunit iiwanan sa kambal ni Vera na si Lex na nasa Florida din sa mga oras na to. Kaagad tumayo si Adam at maingat na kinuha si baby Austin kay Alexander bago muling umupo sa tabi niya. Thanks, I'll be back for a minute. Tumakbo na si Alexander paakyat sa hagdan na iwan na nga silang dalawa ni Adam sa sala. Hello there, little handsome. How are you? Tanong ni Adam sa bata na bagamat hindi pa nakakapagsalita ay ngumingiti naman, nawari na iintindihan ng mga nasa paligid nito. Are you hungry? Do you want your... Can I hold him? Singit niya na hindi na makapagpigil. Nanggigigil siya sa bata dahil super cute nito. Pero nang bumaling ang tingin ni Adam sa kanya, nakurot niya ito sa pisngi. Parang ikaw na lang yatang gusto kong kurutin. Napangiti si Adam dahil sa sinabi niya. Mas lalo tuloy itong gumuwapo sa paningin niya. Nainganyo rin siya na panggigilan ng pisngi nito na kaganyang ginawa. Pulang-pula na magkabi ng pisngi ni Adam nang tantanan niya ang mga iyon. Sige lang, pisilin mo pa. Nakangiti pa rin sambit ko. So that our baby will look like me? You're so ugly. Anya rito bago siya napangiti. But I like your face right now. Is that even possible? Napapangitan ako sa'yo pero gusto kong pisilin ang pisngi mo. Just admit that I'm handsome, love. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Ngising-ngising saad naman ito. Marahang inabot sa kanya ni Adam si baby kaya naman bigla siyang kinabahan. Di niya alam kung paano tamang paghawak sa bata. Isa pa hindi niya naman naalagaan ng kapatid niyang bunso dahil di pa siya umuwi ng San Antonio. Di pa rin alam na magulang ng Tito Roger niya na buntis siya. Ang pamilyang Gafford pa lang ang nakakaalam dahil nung nalaman nila ang resulta sa pregnancy test, kagad lumabas ng kwarto si Adam. Pinagmayabang nito ang pregnancy test na ginamit niya. Kinunan pa nito ng larawan at pinost sa social media nito. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang Gafford na bigla na lang nagpaplano ikakasal na sila ulit. Gusto raw ng mga ito na sa pagkakataong yon, sa simbahan na sila ikasal ni Adam, laro na't buntis siya. Siya lang ang may ayaw dahil hanggang ngayon, natatakot pa rin siya. Paano kung dumating ang araw na mapagod siya? Araw na atakin ulit siya ng anxiety. Hanggang ngayon, natatakot pa rin siya at ng panic attack niya. Paano kung hindi siya maging mabuting ina katulad ng kung paanong tumanim sa isip niya ang trato ng mama niya sa kanya nung bata pa siya? Paano kung hindi niya kayanin? Naramdaman niyang hinawakan ni Adam ang kamay niya ng mahigpit sa magkabilang braso ng bata habang nakakalong dito. Nang tignan niya ang mga kamay niya, bahagya iyong nanginig. It's okay, my sweet. Ani Adam sa mababang tono at saka siya ginawa na maganghagkan sa noo. You'll be fine, I'm here. I will not leave you. Gate pa nito para nababasa nilang nila naman ang kanyang isip. I am scared, Adam. Totoo yon. Totoong natatakot siya. Hindi niya alam anong dapat gawin. Sakali mang manganak siya, wala kang dapat ikatakot. Nandito ako. Hindi kita iiwan at mahal na mahal kita. Palagi. Muli,
Ginawaran siya ni Adam na maganghagkan sa noo at saka dahan-dahan na kinuha sa kanya si baby Austin. She knows that it will take time to make her free from her ears, from the shadow that keeps on filling her to the darkness, and from the stress, but she will try. She was willing to be cured. Sa kabilang banda, bagod na bagot si Jessica habang nakailata sa kama at nakatulala sa kisame. 2 buwan na halos ang matuling lumipas simula nung nagpilit siyang umuwi na muna ng San Antonio. Wala na rin naman nagawa pa si Adam dahil siya na mismo nagpasundo sa mama niya at kasama pa talaga nito ang etsoserong si Francis. Sukat na nagpabilit daw sumama dahil gusto nitong makita ang mansyon na mga Gafford na talaga namang pinag-uusapan na halos ng lahat. Hindi niya rin naman ito masisisi. Ganon din kasi siya dati. Ate, nasa baba po si Kuya Francis. Napairap siya na marinig ang pangalan ni Francis sa batang kasambahay na si Simang. May dala po siyang kwek-kwek at singkamas. Giit pa nito kaya't napabalik ko siya ng bangon. Mag-aapat na buwan na ang tiyan niya pero marami pa rin siyang cravings. May pagkaing hinahanap-hanap niya pero mas madalas si Adam ang gusto niyang makita. Simula kasi nang malaman ng mama niya at ng tito Roger niya na buntis siya, pinagbawalan na muna silang magkitang dalawa. Gawa rin ang trabaho at paging abala ni Adam sa posisyong meron to. 2 beses na lang tong nakakadalaw sa kanya. Aminin man niya o hindi, miss na miss niya na talaga ang bugok na yon. Nakasimangot siya na makababa siya ng sala. Bigla kasi siyang nawala sa mood nang maalala niya si Adam. Hindi pa to dumadalaw sa kanya nitong linggo. Namimiss na ng baby niya ang pagmumukha ng bugok na yon. Bakit nakasimangot ka? Bungad na taro sa kanya ni Francis. Napakaganda ng ngiti nito. Maaliwalas at preskong-presko rin sa suot nitong black jogger at white t-shirt. Kapag lumabas yung inaanak ko na nakasimangot, kasalanan mo. Walang aginaldo sa akin yan tuwing birthday niya at Pasko. Ayoko magkaroon ng inaanak na pangit, Jessica. Mahabang litanya pa nito na parabang sigurado tong kukunin niyang ninong ang kalbo. Sumalampak siya sa sofa at pinatong ang mga paa niya kay Francis. Inumang naman sa kanya ng kaibigan ng kwek-kwek na dala nito na kaagad niya namang kinagat. Di pa nagpupunta si Adam dito. Sumbong niya sa kalbo habang umunguya. May pasabi-sabi pang mahal niya ako palagi. Tapos ngayon nasan siyang visit siya? Aniya pa at saka muling kinagat ang binigay ni Francis sa kanya na isa pang kwek-kwek. Baka naman busy lang, sagot naman ito. Tsaka pinadalhan ka naman niya ng turon kahapon, hindi ba? Hindi ka pa natuwa nun? Paano naman siya matutuwa? Pina-food delivery ni Adam ang turon na request niya rito. Wala daw si Alexander at hindi niya mautusan ng driver nila kahapon dahil nagpa-drive ang mama niya sa salon. Nasa JGC din si Adam. Kahapon, pinaluto lang turon sa kasambahay ng mga to, tsaka pinadala sa food deliverer para lang makakain siya. Siya ang gusto na magdala ng turon sa akin, hindi yung kung sino-sino. Asik naman niya. Kumuha siya ng singkamas at kagad na kinain. Nakatatlong singkamas lang siya pero 2 plastic na baso ng kwek-kwek ang naubos niya. Hindi puntahan mo siya ngayon? Tumingin si Francis sa relong pambisig nito, tsaka maling bumaling sa kanya. Mag-aalas 5 na, malamang tapos ng trabaho ng bugok na yun. Di niya alam kung bakit, bigla siya nakadama ng excitement. Dahil sa sinabi ni Francis, di niya rin alam kung bakit nangungulina na siya sa presensya ni Adam. Ang mahalaga na lang sa kanya ngayon makita at mayakap ang bugok na yon. Sa pagkakataong to alam niyang hindi nilang basta sa paglilihi ang nararamdaman niya. Mahal niya si Adam. Mahal na mahal. At ayaw niya nang mawala pa ito katulad ng dati. Kahit nangako to sa kanya na hindi siya nito iiwan, hindi ito tumigil sa pagmamahal sa kanya, ay natatakot pa rin siya na baka muli itong mapagod at magsawa. Francis? Lumingon si Francis sa kanya habang nakataas ang isa nitong kilay at naghihintay na sasabihin niya pa. Maganda naman ako, di ba? Tanong niya. Tinitigan siya ng kaibigan saka tumango. Oo naman, kung hindi ka maganda, malamang hindi rin kita kaibigan. Sa sinabi nito, kinaltukan niya ito sa noo. Aray, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Buti na lang talaga di ako nagkagusto sa'yo. Kung hindi baka wala pang isang araw, break na tayo. Inirapan niya na lamang to. Kapal ng mukha. Kung alam lang ng kalbong Francis ito na nagka-crush siya rito ng halos 1 buwan siguro, baka nagyayabang na ngayon ang kalbong ito. Sexy ba ako? Muli niya na lang tanong saka umingos. Halata na sa umbok sa tiyan niya pero may kurba pa rin naman siya. Kurbada ka pa rin naman. Mas lumaki nasa harap mo.
mas nagkalaman ang pang-ubo mo at lumapad lang ng konti ang balakang mo. Pero overall, bibigyan pa rin kita ng 8 puntos. Buwisit na lalaki. Mukhang wala siyang makukuhang matinong sagot dito. Ganun pa man, kailangan niya pa rin marinig ang kasagutan nito. Bilang lalaki din naman to. Kamahal-mahal pa naman ako, hindi ba? Siyempre naman. Bumalatak ito at pinandilatan siya ng mga mata. Ano bang trip mo? Ilang gramo bang ginamit mo ngayon? Hindi niya to sinagot bagkos kagad siyang tumayo. Hinila pa rin si Francis patayo. Nakapag-desisyon na siya. Anong sasakyan ang gamit mo? Motor o kotse? Tanong niya rito na nagtatakang nakamaang sa kanya. BMW. Good. Halika na. Hinila na siya ni Francis hanggang sa labas at kagad nang sumakay ng sasakyan nito. Bilisan mo. Saan ba tayo pupunta? Nagtataka pa ring tanong nito sa kanya. Sa mansyon ng mga Gafford, ihatid mo ko. Bilis! Napapailing na sumakay na lang si Francis ng sasakyan at nagmaneho. Di naman ganon kalayo ang San Antonio sa mansyon ng mga Gafford. Pero kung magko-commute medyo matagal nga ang biyahe. Nagdesisyon siyang sundin ang kung anumang nararamdaman niya. Pasting pag-ibig kasi niya, nauso pa. Tuloy atat na atat siyang makita si Adam. Kahit ipagtulakan pa siya nito, hindi siya aalis. Kung sakaling nawala ng nararamdaman nito para sa kanya, aakitin niya na lamang para bumalik ulit. Basta gagawin niyang lahat, mapasa kanya lang si Adam. This time, she will follow her heart. Nang bumungad sa kanila ang gate ng mansyon ng mga Gafford at ihinto ni Francis ang sasakyan, ay kaagad siyang bumaba. Hindi niya na ito nilingon at hindi na rin niya nagawa pang magpasalamat. Hoy, huwag kang tumakbot, baka madapa ka. Dinig niyang sigaw ni Francis, kaya naman lakad-takbo na ang ginawa niya papasok. Salamat sa pagpahatid ko sa iyo ha. Pahabol pa nito na hindi niya na lang pinansin. Tuloy-tuloy siyang dumiretso sa loob ng mansyon. Na makita siya ni Vera na nasa may sala habang karga-karga ang anak. Nagtatangkang sinundan siya nito ng tingin. Nandyan ba ang mga biyanan mo? Bali walang tanong niya. Nasa kusina si Daddy at Mama, nagbe-bake ng cookies. Thanks. Agap niya at nagmadaling pumunta sa kusina. Nasa loob niya rin si Alexander galing sa kusina. Nagtataka rin ang tingin ginawa nito sa kanya. Hi, pangit. Bati niya rito. What's going on? Tanong naman ito. Pero hindi niya na sinagot pa. Pagkarating niya sa kusina, naroon nga ang mag-asawa. Abala ang mama ni Adam sa pagbe-bake ng cookies, habang ang daddy naman ito'y binubudburan ng sprinkles ng iba pang cookies. Oh, hi, my dear Jess. Mrs. Gafford, I want to marry your son right away. Aniya at hindi na ito pinatapos pa. Nilapitan na ito, tinawakan sa magkabilang balikat upang mapapayag lang to sa gusto niyang mangyari. I want your son, Adam. Please, give me your son. Napakalakas ng kabog ng puso niya pero naririto na siya. Wala na makapipigil pa sa kanya. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Pangako. Hindi ko siya sasakyan. Hindi ko siya iiwan. Mamahalin ko siya hanggang sa huling hininga ko. Kaya ibigay niyo na sa akin ang anak ninyo? Nagsisimula nang uminit ang sulok ng mga mata niya. Kaya naman napayoko na siya habang marin pa ring hawak ang magkabilang kamay ni Mrs. Gafford at mahina yung inalog. Jessica, I want your son. I want Adam so bad. Sigaw niya na kinatigil naman ni Mr. Gafford. At di na nakapagsalita pa. Please, give me your son. Give me my Adam. Ma, are you done? Jessica. Napalingon siya sa lalaking kadarating lang na nagtataka sa mga nangyayari. Nasa likod din ito si Alexander at Vera na nandala kaya mga mata na nakatingin din sa kanya. Please, Mrs. Gafford. Tuluyan na siyang naiyak lalo nang lumapit sa kanya si Adam at marahang inaplos ang kanyang likod. I want your son. Give him to me. Ma, please, I'm begging you. Give me to Jessica. Singit naman ni Adam. Tsaka siya kinabig palapit sa bisig nito at niyakap. Niyakap niya rin ito na mas mahigpit saka umiyak sa balikat nito. Hinagkan niya si Adam sa noo at hinagod ang kanyang likod upang patahanin na lamang siya. Ma, ano ba kasing nangyayari sa inyo? Sino mo may sabing hindi kita ibibigay kay Jessica? Sunod-sunod naman na sabi ni Mrs. Gafford. Nang lingunan niya ito ay napahilot ito ng sentido na para bang sumasakit ang ulo ng dahil sa kanya. Patahanin mo si Jessica at makakasama yan sa dinadala niya. Isa pa, ikakasal naman kayo talaga. Di naman ako papayag na hindi kayo makasal, lalo na't magkakaapo na ako ulit. Hear that? Adam whispered to her ears while hugging her even tighter. Hush, my sweet. Tahan na.
Binigay na ako ni mama sa'yo. Tsaka, saying-sayo lang naman talaga ako eh. Giit pa nito. Nagkangat siya ng muka at bigla, kaagad pinunasan ng luha sa mga mata niya. Talaga? Tanong niya kay Adam na tanging ngiti na lang at tango ang naging sagot. My goodness, I did not expect to witness this kind of drama in this house. Napailing na sabat naman ni Alexander. Kinurot to ni Vera sa tagiliran kahit papaano ay natigil lang nabubisit itong bibig. Let's go home. Aniya kay Adam na nakayaka pa rin sa kanya. Ayoko makasama ang pangit mong kapatid. Baka maging kamukha niya ang babay ko. No way. Natawa na lang ang mag-asawang Gaffer dahil sa sinabi niya habang si Adam naman pilit siyang kinukulong sa bisig nito. Oh my, I am not ugly. Mas pangit pa nga sa akin si kuya. Angal ni Alexander na tinapunan niya lang ng masamang tingin. Halika na, uwi na tayo. Uwi tayo ng Santa Maria. Anywhere, wag lamang dito. Naalibad ba rin ako sa pagmumukha ng kapatid mo? Pagpipilit niya ba rin? Hinila naman siya ni Adam palabas ng kusina. Saka sila umakyat sa silid nito na nakakba ito sa kanya. Pagkasara ni Adam ng pinto, hinilad siya nito pahiga sa kama. Niyakap na mahigpit. Adam, I love you. Pabalong niyang sabit saka siniksik ang mukha niya sa balikat. I pretend that I did not hear that. Baka kasi ataking na ako sa puso ngayon dahil sa kilig. Sagot naman ito. Sabi ko umuwi na tayo. Nakauwi na ako. Hinagkan siya nito sa noon na mag-angat siya ng tingin dito. Nakauwi na ako sa'yo, Jessica. Pareho silang ngumiti habang magkalapat ang mga labi. Adam's POV. Makalipas ang 5 buwan. Nakangiting lumabas si Jessica mula sa kwarto nila. Nang bumaling ang paningin nito sa kanya, mas tumingkad pa ang ngiti nitong nakapaskil sa mapupula nitong labi. How are you, my sweet? Malambing niyang tanong kay Jessica. 5 buwan na simula na mag-undergo ito ng counseling para sa depression nito. Maganda naman ang resulta dahil sa unang 3 buwan, ito mismo nagkukusang pumunta sa klinik ni Mrs. Angeline Perez, ang nirefer na mama niya na therapist para kay Jessica. Sa sumunod na buwan, si Mrs. Perez naman ang dumadalaw kay Jessica 2 beses sa isang linggo dahil malapit na ang kabuuanan nito para sa anak nila. 3 buwan bago manganak si Jessica, muli nga silang kinasal sa simbahan. Simple at piling mga kamag-anak at kaibigan lang inimbitahan nila dahil gusto nilang mapanatili ang pribadong buhay ng pamilya ni Jessica. Pagkapanganak naman ito, lumapit na rin sila sa Santa Maria na dating bahay nila Jessica. Minadali niyang pagpapaayos ng bahay dahil sa kagustuhan din ng asawa niya na bumukod. Although gusto niya rin namang bumukod sila pero ayaw silang paalisin ng mama niya sa mansyon dahil nagigiliw ito sa mga apo nito. Ang kapatid niya kasing si Alexander at ang mag-ina nito sa dating mansyon na ang Santiago nakatira ay dumadalaw-dalaw lamang sa mansyon nila. Great! Nakangiti pa ring sagot ni Jessica at saka siya ginawaran ng halik sa labi. Mauna na ako, Mr. and Mrs. Gafford. Paalam naman ni Mrs. Perez na tinangon lamang nila. Si Simang din na naghatid sa ginang sa labas. Nang yukuin niya si Jessica ay muli siyang ginawaran nito ng mabilis na hagkan sa labi. Nasabi ko na ba sa iyo ngayon kung gaano kita kamahal? Marambing niyang tanong. Tila may libo-libong paru-paro ang sabay-sabay na nagliparan sa tiyan niya nang dahil doon. Hanggang ngayon malakas pa rin talaga ang epekto ni Jessica sa kanya. Pinanginginigan pa rin siya ng tuhod kapag naglalambing ito sa kanya. Tila hindi pa rin siya makahinga sa tuwing sinasabihin siya nito kung gaano siya nito kamahal. Yeah, but I want to hear it again. Sagot niya at siya naman humagkan sa noon nito. Inila niya ito paupo sa sofa pang dito mangalay sa pagkakatayo. Mahal na mahal kita. Kahit gaano pa karaming lalaking mangakit sa akin na mas pogi at mas macho kesa sa'yo, ikaw pa rin pipiliin at mamahalin ko. Na kahit pagod ako sa buong maghapon, kakatitig sa kisame ng bahay at kahit hintay sa pagdating mo, hindi pa rin ako magsasawang pagbuksan ka ng pinto at salubungin ka ng yakap at saka ng hagkan. Na kahit na umabot pa sa puntong di na tayo magkaintindihan dahil English ka ng English, haba ako na may Tagalog ng Tagalog, pipilitin kong sumabay sa'yo. At kahit tumanda tayo umabot sa edad na 150, tipong di na natin marinig at maalala ang pangalan nating dalawa. Pipilitin kong alalahanin ang pangalan mo, Adam Gafford, dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba pa? Pilit niyang kinoble ang luhang nagbabadsang tumulo mula sa mga mata niya.
Tsaka marinhinig ka ni Jessica sa labi. Hindi rin siya magsasawa at mapapagod na mahalin to, kahit na minsan ba ay corny ang pagsasaad nito ng pagmamahal sa kanya. Kahit na kasi corny sa pandinig ng iba, ang mga sinasabi nito kinilig pa rin siya. Hindi rin siya makapaniwala na matapos ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa, eto sila, magkayakap sa isang upuan. Nagpapalitan ng matatamis na salita sa isa't isa at seryosong inihahayag ang pagmamahal nila sa isa't isa ng buong puso. I love you. Yan lang ang tanging niyang naisagot sa lahat ng sinabi nito. Always and forever, my sweet Jessica. Nagangat to ng mukha at pinakatitigan siya. Mahal, alam kong kinikilig ka, pero bakit parang may nararamdaman akong bagay na sumasaludo sa bandang pang-upo ko? Tinaasan siya na to ng kilay na ikinangiwi niya. Mahilig kasing kumalong si Jessica sa kanya kahit na nga ba nadagdagan ng bahagyang timbang nito dahil sa pagbubuntis nito. At dahil nga malalim itong love confession, hindi niya maiwasang maakit dito. Sa sobrang cute nito, napapaisip tuloy siya kung pwede silang mag-round 2 kahit na sa isang buwan na ang kabuuan nito. Peste Adam ha, mas lalo pang tumayo yang kasangga mo. Nararamdaman ko, singhal nito sa kanya na kinatawa niya na lang ng malakas. Hindi niya to masisisi, naaakit kasi siya rito. Hindi na muna kita mahal ngayon, saka na lang ulit kita mamahalin pag gumupa na yung nagwawalang anaconda sa pagitan ng hita mo. Mahigpit niya na lang tong niyakap, saka ginawaran ng hagkan sa batok. I love you so much, my sweet. I love you too. Sagot nito, saka siya nilingon. May tatanong pala ako sa'yo. Kumunot ang noon niya nang mapansing seryoso mga mata nitong nakatitig sa kanya. Nalulunod na rin siya sa magkaibang kuring ng mata nito na talaga namang umaakit sa kanya ng husto nung una niya tong makita sa Club V. Ano yon? He asked back. Ngayon lang kasi nalaman ng daddy mo pala ang mafia lord? Kuryosong tanong pa rin ito. Yes, pero matagal na siyang bumaba sa posisyong yon. Pinaubahan niya na isa sa mga 7 bosses? Sagot naman niya. Why did you ask? Wala lang. Naalala ko lang itanong sa'yo. Hinaplos itong buhok tsaka siya sinuklay gamit ang kamay nito. So if your dad was a mafia lord, Alexander is one of the 7 bosses, and you are a mafia king, ano naman ako? Nakalabing tanong nito sa kanya. Napangiti siya dahil sa kakuitan nito. Mula noon hanggang ngayon, si Jessica lang talaga. Ito lang ang babaeng kinaharumaningan niya na sobra-sobra. Ginawaran niya na muna to ng mabilis na hangkan sa labi. Tsaka niya to tinitigan ng mga mata at sinagot, You are my prized possession. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Jessica at Adam. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa aking kwento. Sana po patuloy niyo pa rin suportahan ang aking paparating na bagong istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone.